Labubu Dolls, kabilang ka ba sa mga nahuhumaling sa trending na laruang ito? O meron kang iba't ibang uri ng koleksyon ng mga dolls o mga teddy bears na malalaki sa tahanan mo? Meron kang dapat gawin para hindi makaakit ng negative energies ang mga stuffed toys o laruan na meron sa ating tahanan. At mayroong isang lugar na dapat pinaglalagyan ng mga stuffed toys o laruan na meron ka dahil maaari itong magdulot ng swerte kapag dito mo nilagay ang mga yan. At ano nga ba ang dapat na ginagawa para maprotektahan ang ating mga kagamitan laban sa mga negative energies? Meron po mga spirits na dumadaan lamang sa loob nating tahanan, lalo na kung gabi. Kaya't palagi po nating lalagyan ng mga pangontra ang mga pinaglalagyan natin ng mga laruan na yan para hindi po pasukan ng mga negative energies yung mismong laruan. Dahil maaaring maakit po yung mga energies kapag nakita nila yung laruan na yan at mananahan sila dyan. Kahit kung meron kang labubu dolls o kung anumang uri ng stuffed toys o laruan na meron ka, ito ang gawin mo para mapangalagaan ito. Sapagkat hindi naman po masama ang pagkakaroon ng stuffed toys o laruan sa ating tahanan, kinakailangan lamang mapapangalagaan natin yan para hindi ito magdulot ng kamalasan sa atin at para mag-benefit po ang membro ng ating pamilya. Maaari pong magdulot ng swerte yan kapag nilagay mo sa lugar na ito. Pag-uusapan natin sa video na ito, ano nga ba ang dapat na ginagawa ninyo para mapangalagaan ang inyong labubu dolls o ang inyong mga stuffed toys na nasa tahanan ninyo. Para hindi po yan makaakit ng mga malas na enerhiya at magdulot pa yan ng swerte para sa inyo. Tatalakayin po natin yan. At if you like more, don't forget to like, share, subscribe at i-click mo na rin ang bell button para sa susunod na upload ko, ikaw ay ma-notify. At kung nais mong sumuporta sa ating channel sa pamamagitan ng mga ito, thank you in advance. At huwag pong kakalimutan na ang lahat ng ating ginagawa ay maaaring magdulot yan ng swerte o malas, kaya't mahalaga na alam natin kung ano ang dapat na ginagawa para maiwasan ang mga ito. Swerteng lugar na dapat pinaglalagyan ng mga laruan sa ating tahanan. O kung mahilig ka sa mga stuffed toys o kagaya ng labubu dolls na trending ngayon, swerte po yan kung ilalagay mo sa lugar na ito. Ito po ay ang West Area. Ang West Area po ang may kinalaman sa creativity and children. Kapag naglagay ka ng mga laruan sa area na yan, na-enhance po ang good luck energies at makakatulong yan sa ating mga anak. Maaaring mag-improve ang luck na meron ng ating mga bata sa tahanan natin o ang ating mga anak. Kaya't kung merong malalaking stuffed toys at nais ninyo mag-benefit ang inyong mga anak or magkaroon ng swerte, magkaroon ng achievements, maglagay kayo sa west area ng tahanan ninyo. Gumamit po kayo ng compass kung gusto niyo malaman kung nasaan ang eksaktong west area sa tahanan ninyo. Sunod, paano pangangalagaan ang ating mga stuffed toys na meron tayo sa ating tahanan? Lalong-lalo na ang ating mga labubu dolls na kung meron po kayo, pwede po yang lagyan ng mga ito. Mga pamamaraan para mapangalagaan laban sa negative energies ang inyong mga stuffed toys o mga laruan na meron kayo sa inyong tahanan. Unang-una, pwede po ang paglalagay ng asin para po maproteksyonan ang mga stuffed toys ninyo laban sa mga energies na maaaring maakit sa inyong mga laruan. Pwede rin ang paglalagay ng bawang. So, ang paglalagay po ng bawang ay magdudulot din ng proteksyon at mapapangalagaan o makakatiyak kayo na walang anumang enerhiyang nakukulong dyan sa mga stuffed toys o laruan na meron kayo. Pwede rin po na mag-insenso sa area kung saan nakalagay yung laruan. Pwede po yun. At
Puwede rin na linisin po, linisin lang madalas na paglilinis sa pinagpapatungan ng stop toys ninyo na umiikot po ang enerhiya kapag madalas na nililinis yung pinaglalagyan. So, nagkakaroon po ng mga bagong enerhiya kapagka nililinis ninyo, tinatanggal ninyo sa lalagyan, yung stagnant energies po naaalis yun. Puwede rin ang pagbubukas ng bintana para makapasok ang fresh air mula sa labas, lalo na kung umaga. Dahil ang sikat ng araw ng umaga ay meron pong mga good luck energies. Kaya pwede po yun, yung pagbubukas ng bintana, habang nag iinsenso kayo, pwede pong gawin yon para ma-cleanse at maproteksyonan po yung mga stop toys na meron tayo. At tandaan po natin mabuti, hindi naman masama ang pagkakaroon ng stop toys o mga laruan, lalo na kung ito ay gusto ninyo o nagbibigay ito ng kaligayahan sa inyo. Kinakailangan lamang pangalagaan po at kung sakasakali na masasalubong ninyo ito sa daan. Kung halimbawa kayo po yung tao na mahilig sa mga palawit na laruan o sinasabi ninyo sa inyong bag, sa inyong keychain, at makakasalubong po kayo nito sa daan. Kinakailangan po i-cleanse ninyo kaagad yung mga stop toys o mga laruan na nakasabit sa bag ninyo. Halimbawa po may nasa lubong kayo na libing. Kung kayo ay papasok sa inyong trabaho, okay lang po yun, hindi nyo na kailangan mag-cleanse. Kung kayo naman ay papauwi, nasa lubong ninyo yon sa daan, huwag muna kayong dumiretso sa tahanan ninyo. Mag-soak muna po kayo. O pumunta muna kayo. Ang ibig sabihin ng pagsusoak, para po maalis yung mga energies na maaaring kumapit sa inyo dahil doon sa pagkasalubong ninyo doon sa nagaganap na libing. So, ang gawin, huwag diretsong uwi. Dumaan muna po kayo sa mga lugar na matao o maaaring ito ay groceries, palengke, o kung ano man, pwede ang mall, kung ano man pong lugar na matao, dumaan po kayo para masok po maalis yung energies o yin energies na nakuha ninyo mula doon sa nasa lubong ninyo na yon. At pag uwi ninyo sa bahay, kung nakasabit yung stop toys ninyo, nakasabit sa bag ninyo, i-cleanse nyo rin po yan. Magsindi lang ng isang insenso, okay na po yun, para po maalis yung mga yin energies na maaaring na-attract dyan sa stop toys na nakakabit sa bag ninyo. So, dapat po tinatandaan natin mabuti dahil yung stop toys po natin magaganda yan. Lalo na yung mga palawit sa bag, magaganda po sila. Maaari pong maakit dyan yung mga yin energies na nagmumula sa labas. Lalo na kung madalas kayong umuwi ng gabi or may nasasalubong kayo na libing o kung ano mga hindi magandang pangyayari sa daan. So, maaari pong maakit dyan. Kaya kailangan po, tuwing uuwi kayo kapag nakakasalubong kayo ng hindi maganda sa labas, i-cleanse nyo po. Pwede rin po ang paggamit po ng salt po, pwede po. Kapag kayong halimbawa, yan ay lalabahan ninyo, hugasan ninyo, pwede maglagay ng konting-konting salt lang kung yan ay pwedeng hugasan. Kung hindi naman, okay na po yan, insenso lang, pwede na yan. Pwede rin pasikatan saglit sa araw. Maliban po doon sa mga laruan na mamahalin na hindi sila pwede masikatan ng araw dahil maaari magkaroon ng damage. Okay na po yun na mag-insenso lang sa area, okay na po yun. Kasi may mga laruan po na mamahalin na hindi pwedeng basta-basta ninyo paarawan. Kasi maaari magkaroon ng damage. Tandaan po natin mabuti, walang masama na magkaroon ng mga bagay na ganyan hanggat kaya mong alagaan. Para po hindi ka malasin. Kasi magbe-benefit din po dyan yung isang membro ng pamilya natin o yung mga anak natin, magbe-benefit din po sa pagkakaroon ng mga laruan sa west area ng ating tahanan. Maraming salamat po sa panonood.